Vice President Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the office of the Vice President. Eh, ano po natin? Nasa COA pa yan. Correct. Clear. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng decision, pero yun may proseso pa. Magka-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede yung pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH, in fact, ang DOH pa ho, bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, about 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-ayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit di na iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Tama. Bakit nakatutok kay Vice President? Yung ka lang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan na si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. Kapatid na si Parehas Mike. Let us all welcome Congressman Mike Defensor. Parehas Mike. Kong Mike. Ipagpatuloy natin kasi maganda yung sinasabi ng attorney Mike eh. Mike and Mike. Tayo kayo pala. Tayo pala. Tumayo. Episode 23 ah. Mike and Mike. Mike and Mike and Mike before the Mike. Double Mike. Oh, Double Mike. yan na naman, baka bukas may kaso na naman to. Ay, kaso So, na. yun ang nanimal, no? Yun ang ano ko nga, no? Na doon pa nga no, sa committee report na, na kailangan siya, tama? Bago mamadala sa plenaryo ng Senado. Hindi siya makabuo. Hindi makabuo. Ito pa kayang impeachment. Akin lang naman yan. Alam mo, attorney ha, mahal Yes. pa tayo. Nabanggit naman ninyo si Congressman Chua. Oh. Di ba? Ayoko magsalita. Okay. It's not that I have a reservation. Oh. Pero yung nakikita yung transformation ng a matter of oras lang, nag-iba eh. Diba? Alam mo, sabi nga ni ka, Yvette, di ba usually love moves in mysterious ways and this time, God moves in mysterious ways. And hoping, knowing Joel Chua kung mabait na tao, noon yun. Pero hindi ko alam ngayon kung ano nangyayari. Pero sana, kung Chua is, please, ituloy mo na yan. Ay, ituloy mo na kung ano yan, para sa bayan, para sa tao. At tuloy-tuloy na natin. Yes, kapag maganda kasi second question mo talagang in time for Congressman Defensor. Oo nga. Oo. Isasalang ka agad natin yan. Tubig muna, tubig. Okay, yung second question natin, no? Okay lang ba? Ikaw na kagad ko? Pero marami ka pa na nagpasan, mamaya tayo. Congressman Defensor, sa totoo lang po, sa impeachment, mas importante po ba ang ebidensya o ang dami ng boto? Kasi kagaling siya sa House eh, no? Yes. Oo. Oo. So, magandang tanong yan, Kiko. Actually yun, nandito yung copy nung kanilang mismong ipinasa ng complaint. Sa totoo, wala akong makita. Hindi ko talaga maintindihan kung ano itong Hindi ba final... naging public already? Itong ano? Hindi pa. Hindi pa ata, I'm not sure. Pero ito, official copy. Ang sabi na, number 1, Vice President Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betrayed the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential
funds allocated to the Office of the Vice President. Eh, ano naman po natin? Nasa COA pa yan. Correct. Clear. Di ba? Pinag-uusapan ba sa COA? Of course, nagkaroon daw ng decision, pero yun may proseso pa. Magka-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede yung pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH, in fact, ang DOH pa ho, Yes. bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire, Yes. about 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-ayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit di na iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Tama. Bakit nakatutok kay Vice President? Yung ka lang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan na si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, yung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng Yes. kopya nun. Yes. So number Okay. 2, anong sabi niya? 112 million confidential funds, Department of Education. Kuha pa rin to. Pending pa rin to. Violation na daw. O number 3, public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. May nakita ba kayong ganito? When they were investigating the department, di ba meron silang investigasyon na bigayan ng pera? Oo. May gano'n silang ginawa nun eh. Mm. Pero walang sinasabi or walang naging findings. And yet, nandito, one of the violations. Number 4, yung SALN. Sinasabi lang yung SALN. Mm. Pabalik-balik ako dyan sa SALN discussion nila. Di ba pagka ho tayo may nakitang, kunyari, attorney, Oo. may bahay ka, may kotse ka, may bank account ka, Oo. nakita ko, hindi mo dineklara sa SALN, yun, may violation ka, o Correct. file lang kita. Ah. May nakita ba kayong ganon? Wala. 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 May sinabi ba silang, may nakita silang ganoong violation? Wala. Wala. Ang ginawa nila, pinatawag nila yung AMLA. Tapos sabi nila, oh, magkano yung pera? Magkano yung pumasok, magkano yung bukas? And yung proseso po na yun, ay ganito lamang, para masimplihan natin. Ang sabi na, doon sa bank account, may pumasok na pera. Pagpalagay po, 1 milyon, pumasok. Pagkatapos, meron kunyaring binayaran si Vice President Lumabas. na lagay na natin 999,000. So naiwan 1,000. 1,000. Pinagdugtong nila yung 1 million at 999,000. Nagsama. Yun daw ang nandoon sa account. Paano naman nangyari yun? Pagdating po sa bahay, meron kang pamalengke o may sweldo ka 10,000. Nilagay mo. Pagkatapos, gumastos ka, binayad mo sa kuryente, binayad mo sa tubig, Oh. binayad mo kung ano man, pagkain. Walang natira sa pera. 90,500 nilabas mo. Ang natira sa pera mo o sa bangko mo, 500 pesos. Pero yung naging hearing nila, dinugtong yung 10,000, idinugtong yung 9,500. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, committed high crimes, contracting to murder or assassinate the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Napakalinaw po nun eh. Di ba ang sabi ni BP, alam ko papatayin niyo ako, pero pag pinatay niyo ako, meron na rin akong nakausap. Sa totoo lang, kwentuhan lang yun eh. Mm. Oh, wala kwentuhan lang yun. Pangalawa, conditional. Conditional. Pag pinatay niyo ako, di ba? How can that be a threat? Kahit na away kalye. Oo. Di ba? Sa away kalye. O nag-aaway yung dalawa. Subukan mong gawin yan.
Pag ginawa mo yan sa akin, pag pinatay mo ako o sinaktan mo ako, may gaganti pa sa'yo. Conditional yung sinabi mo. Tsaka protection. O, protection. O, yun. Protection yun. Ano, baka madami ka sa kaso niyan. Oo. Sino yan? Sino yan? Gusto ko nga sir, madamay ako eh. Ito, sabi niya, responded Vice President Duterte, Oh. ano daw, committed culpable violation of the Constitution Oh. by the high crimes of sedition and insurrection. Saan? Nagkaroon. Kami na nga, nakasama ni Vice President. Kuminsan, sinasabi namin, nasan si Vice President, ba't hindi nagtatawag? Di ba? Never nagtawag. Nung birthday ni President Duterte, sabi namin kay Vice President, mag-motorcade rally tayo sa Villamor. Ni walang panawagan ng insurrection kasi ang insurrection po ang ibig sabihin, hahawak tayo ng armas, babagsakin natin ang gobyerno. Si Vice President nag-announce bigla, mataas na ang presyo ng langis, huwag na tayong mag-motorcade. Yung pa nga po nangyayari. Lahat ng pagkilos, including the PDP group, sir, pag pagkilos, ni hindi po nakakausap si Vice President. Ha? Mga rally po natin, wala. Ibig sabihin, even at that, yung mga malayang demokratikong pagkilos, hindi nga natin siya nakakasama. Yung pag nasabihin mo nga hawak ng armas na nawagan siya, never happened. Respondent, sabi niya, Vice President, Duterte committed betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds. Ito naman dinugtong na nila yung OVP at saka po yung Department of Education. Balik lang po ako sa salin Di ba sabi po nila 6.7 billion? Tapos ngayon lumalabas, sabi ni Atty. Manscarpio, nagkamali yung 2 billion. Yes. Pero ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigan na kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na elect yung inyong kaso was the impeachment case is based on when she was elected Vice President. Hindi ako magugulat. Buti na lang, hindi nila sinama no college pa si Yan na nga Vice President. Magmula po nun, parang ulit niyo po yung impeachment na ginawa po nila. Tapos sabi nila, yun daw, irregularities, procurement, wala rin po ako nakita. Ito yung investigation na sa Department of Education. Respondent Vice President committed bribery and procurement, again, DepEd. Yun na naman ang sinasabi nila, ay wala akong narinig o nakita, kahit naman hindi kaso, na nung panahon ni Vice President, meron silang inilabas. Ayan. So, conclusion, foregoing, nilabas mo lang yung kaso. Ngayon, nung last week naman ito naman yung kaso ni Ombudsman. Ni Ombudsman, laban oportunidad na manalo uli. Kasi mukhang ang partido ni Martin Romualdez ngayon, because of yung mga recent events, nag-divulge pa siya na parang itinuturo niya na yung presidente sa flood control. They're trying to gravitate away from Martin because he no longer represents the seat of power. He's no longer proximate, hindi na siya katabi ng seat of power. Nalalayo na siya. So wala na siyang silbi sa'yo. So aalis sila ngayon doon. Hahanap sila ng ibang posibleng seat of power. Remember, NUP under Gloria is basically most identified si Gloria to be near Sara Duterte Correct. rather than BBM. BBM. Now, will this shift away from the Gloria past? is nakasin pa. Pero ano na siya, sila Puno is identified with NUP. NUP. Right. Kasi noon, di ba, nagkaroon yan yung Kampi. Mga Mga alliances siya, Kampi si Gloria. Si Gloria. Hindi naman talaga siya lakas. Kaya noon, lakas Kampi sila noon. Alliances lang yan. So, alliances sa politika are made and broken the same day, So, wala na yan. Wala kang pangahawakan dyan. The titignan mo dyan is how they are shifting. To me,
as a political analyst, ang tingin ko dito is that yung mga congressmen today, yung iba sa kanila are now trying to find safe places. So, katulad dito, ito lang naman haka-haka lang naman. Pumirma si Joel Chua dun sa report, Yeah. House Committee on Justice, na endorsing Yes. may probable cause daw. Tapos biglang lumipat siya. Di ba? Yan ang sinasabi ko naghahanap ka ng safe place mo, You pupusta ka sa kanan, pupusta ka sa kaliwa. Di ba? Hoping na pag-roll yun ng dice, may tama ka pa rin kahit paano. So, Tama si Kapil. nag-create ka ng safe environment mo wherein you can go multiple directions. Meron kang options available to you. Palit na talaga ng gobyerno. Makikita nyo to habang lumalapit, coming Monday, sa pagbotohan nila Yes, yan. sa plenary na. Masarap obserbahan dyan paano ang magiging boto ng mga congressman. So, tingnan natin kung maaabot pa nila yung 215, 216 nila before. Oo. Because if they don't, this is a warning sign to the administration that something is terribly wrong with the alliances in the House of Representatives. Now, assume na natin, makukuha nila yung boto to elevate it to the Senate. There's another question there. There is a pending Supreme Court case. Okay. Pwedeng dahil si Tito Soto mukhang kating-kating na yung kanyang forthwith. Di ba? Di daw niya susundin yung Supreme Court. Sa forthwith bukas. Umpisahan ko na yan. Di ba? So, but here, again, ang burden dito nasa gustong mag-convict kay Sara. They needed 16 votes to convict her. They only have, last count nila, they have 15. So, if sa akin lang naman ito, doon pa nga lang sa committee report ni Ping Lacson hindi sila makakuha ng... Hindi sila